Paano ba? 8 tips para pumayat. Let's start the video. Tip number 1, kumain ng masusustansyang pagkain. Una sa lahat, mahalagang kumain ng masusustansyang pagkain. Ito ay tumutukoy sa mga pagkain na naglalaman ng sapat na nutrisyon para sa katawan mo upang magampanan nito ang mga gawain nito. Yung mga mabilis makabusog, ano yung mga example niyan? Mga pagkain na maraming water din inside, kunyari mga vegetables, mabilis makabusog yan at low calorie siya. High dense foods na mababa rin sa calories. Nandyan din ang protina na kailangan mo para magpalaki din ng muscles, at para ma-curb yung appetite mo, hindi ka mabilis magutom. Ano ba mga example ng protein? Mga lean meat tulad ng chicken breast, mga isda, di kaya ay beef. So, lessen the carbs. Carbs would be yung ating mga kanin, tinapay. Damihan natin yung protina, tas damihan natin yung mga gulay. Mahalagang pumili ng mga pagkain, ayan, na mayaman sa protina, mga gulay, prutas, at whole grains rather than processed na mga foods. Ano yung example ng mga processed foods? Ito yung mga masarap kainin, kunyari, mga instant noodles, mga white rice, yan. Palitan natin sa abot ng ating makakaya ang ating rice into brown rice kasi mas nakakabusog ito at mas mabagal i-digest ng ating stomach. Kailangan ng katawan ng sapat na protina upang magampanan ang mga pangangailangan nito sa mga kalamnan sa ating muscles, no? Mga gulay at prutas na mayaman sa vitamins at minerals ay makakatulong sa pagpapanatili ng malusog na katawan at ang mga whole grains naman ay mayaman sa fiber na makakatulong sa pagpapanatili ng tama at regular na pagdumi. And mas mabilis kang mabubusog, which means na mas less kang magke-crave ng more food. Number 2, iwasan ang mga processed na pagkain. Okay, ano yung mga example nito? Ito ang mga pagkain na mayaman sa taba, asin at mga artificial na sangkap na masama sa kalusugan. Kung babasahin nyo yung nutritional label sa mga pagkain ganito, magugulat kayo kasi maraming kemikal. Ayun, so hindi pa yan maganda para sa ating kalusugan. Kung maaari, iwasan ang mga ito dahil posible itong magdulot ng iba't ibang sakit. Kunyari, masarap man pero kung sobrang maalat, posible makadamage ng ating kidney. Kung sobra namang tamis, masarap nga pero posible namang mag-cause ng diabetes. Kaya kailangan talaga bantayan ang ating kalusugan lalong-lalo na habang tayo ay medyo tumatanda na. Tip number 3, mag-enjoy sa pagkain. Okay? Kasama na dito yung pabagalan yung pagkain natin. Kasi kung iisipin mo, bakit yung mga French, payat sila, 'di ba? Pero yung mga pagkain nila matinapay naman, okay? Mahilig din sila sa chocolates. Ang mga Italian mahilig sa pizza pero hindi naman sila ganun kataba. Ang reason for this is binabagalan nila ang pagkain kasi paminsan, no, hindi mo nare-realize na busog ka na pala dahil ang bilis-bilis mong kumain. Hindi pa nakaka-catch up yung utak mo, hindi pa nadadigest yung kinakain mo, isubo ka lang ng subo. Kaya enjoyin mo siya, bagalan mo ng konti at uminom din ng tubig para maramdaman mo kung busog ka na at tumigil ka na. Okay. Tip number 4, kumain ng regular intervals. Okay, ano ang pagkain sa regular intervals? Kailangan yung katawan mo alam kung kailan siya sunod na kakain para yung self-control mo ay gaganda. Anong example nito? Kunyari, kung alam mo nakakain ka ng 7, 12 at saka ng 7 p.m. sa gabi, mas less yung chance na mawawala yung self-discipline mo para hindi ka mag-snack o di kaya ay magkumain ng chichirya o ng mga bawal na pagkain sa'yo in between. Kung kailangan mo talaga ng snack, ideally alam mo kung anong oras yung snack time mo. Kunyari, kumain ka ng breakfast ng 7, kung alam mo nakakain ka uli ng 10 a.m. at ng 12 noon, hindi ka na siguro crave ng 7 to 10 kasi pwede mong sabihin yung sa sarili mo, "Ops, teka lang, kakakain ko lang, kain ako uli ng 10 a.m." Yan. Eto, isa pang tip.
mag-exercise ng regular, okay? Hindi sapat ang malusog at healthy na pagkain para sa kalusugan ng katawan. Kailangan din mag-exercise tayo ng regular. Hindi naman kailangan na mahirap na exercise, lalong-lalo na kung tayo ay nagkakaedad na. Ang importante, gumagalaw tayo. For example, no, hindi kailangan na 10,000 steps isang bagsak. Pwedeng tuwing kumakain tayo, pagkatapos nating kumain, pahinga ng konti, lakad-lakad for 10 to 15 minutes. O, every 1 to 2 hours, ikot-ikot ka lang sa bahay or labas ka, maglakad ka ng aso or something. Over time, mahihit mo na yung 10,000 steps in one day nang hindi mo namamalayan kasi spread out mo siya throughout the day. Okay? Yun, form of walking is already an exercise. So, even if maglalakad-lakad ka lang, pwede mo nang itrato na ehersisyo yon. Hindi mo kailangan magpunta pa sa gym. Regular na ehersisyo ay makakatulong sa pagbawas ng timbang at pagpapalakas ng katawan. Hindi lang kasi yan tungkol sa pagpapapayat, kasi tandaan natin, it's calories in, calories out, no? Dapat mas marami kang nagagamit na energy kaysa sa kinakain mo. At kung hindi ka kumikilos, ay hindi talaga magiging higit ang calories out mo kaysa sa calories in mo. Pero importante din ito kasi the more muscles you have, the more you burn calories even at rest. So yung iba actually, ito yung cheat code nila sa pagpapapayat. Nagbubuhat sila kasi pag nagbuhat ka at kumakain ka rin ng protein, pag lumaki yung muscles mo, even if wala kang ginagawa masyado, nakaupo ka lang, no, mas marami ang kinokonsume na calories ng katawan mo. Mas mataas ang metabolism mo. Tip number 6, uminom ng maraming tubig. Napakagandang tip nito. Bakit? Kasi makakatulong ito sa pagpapababa ng timbang at pagpapanatili ng sapat na hydration sa katawan. Unang-una, ang tubig ay nakakabusog. Minsan, hindi mo akala mo gutom ka, pero actually, uhaw ka lang pala. Kasi the brain cannot tell the difference between uhaw at gutom paminsan. Kaya, kung nagke-crave ka ng pagkain, subukan mo munang uminom ng isang baso ng tubig. At kung hindi ka pa rin busog after uminom ng tubig, ayun, pwede ka nang kumain. Makakatulong din ito magbawas ng kakainin mo, lalong-lalo na kung nasa buffet ka, pansinin mo kung madalas kang uminom ng tubig, mas konti ng kalahati ang makakain mo. Yan. Kapag ikaw rin ay dehydrated, maaaring magpakita ang mga sintomas ng pagkakaroon ng cravings at hindi maayos na pagbabawas ng timbang. Kaya kailangan talaga uminom ng maraming tubig para ma-flush out din natin yung ating mga toxins at makatulong din sa pagdumi ng isang tao. Tip number 7, magkaroon ng sapat na tulog. Hindi alam ito ng marami, pero ito ang marahil isang dahilan kung bakit hindi ka nawawalan ng timbang maski na nag-e-exercise ka naman at kumakain ng tama. Kasi ang pagkakaroon ng sapat na tulog ay nakakatulong sa pagbawas ng timbang. Pag konti ang tulog mo, yung katawan mo holds on to fats, no? Hindi niya na-expend ito ng masyado. It affects our hormones kasi, lalong-lalo na sa mga babae. Kapag hindi rin sapat ang tulog, maaaring madaling mapagod, kaya hindi ka na mag-exercise, at madalas din ay nagugutom ka kasi kung puyat ka, mas mahaba ang oras ng pagkagising mo. Syempre, during 12 midnight, no, magke-crave kang kumain. And unfortunately, since patulog ka na din, hindi na na-expend yung energy na yon. Actually, isa sa mga magandang paraan para mabilis pumayat is yung after 6 diet. Pwede mo ring i-modify, no, after 8 diet. Basta dapat at a certain time in the evening, pagkatapos ng oras na yun, ay hindi ka nakakain to give your body a chance to digest and also use the energy from the food that you just ate. Yan. Ang pagtulog din ay nakakatulong sa pag-regulate ng hormones tulad ng ghrelin at leptin na nakakaapekto sa iyong pangangailangan sa pagkain or sa ating food cravings. Kaya mahalaga na magkaroon ng sapat na tulog para magkaroon ng sapat na enerhiya at maiwasan ang overeating and over sa cravings.
Yung mga babae, nakaka-affect yan sa ating hormones, and ang mga babae, kapag yung hormones ay out of whack, the body, instead of releasing calories or using up calories, tends to hold on to it and to store fat. Kaya kailangan talaga matulog din tayo ng nasa tama. And last is iwasan ang stress. Dahil ang stress ay nakakaapekto sa kalusugan sa iba't ibang paraan at maaaring makaapekto rin sa ating pagkain at timbang. Kung narinig nyo na yung stress eating, the more stressed we are, the more likely we are to mindlessly eat. And usually kapag stressed tayo, we eat comfort food na mataas sa calories, tulad ng chichirya, ng chocolate, ng mga oily na pagkain na hindi maganda para sa ating kalusugan. Okay. Puwede rin 'no, na yung stress natin ay, makapagpigil din sa atin from functioning normally, and again, it affects our hormones. And sa babae, kapag stressed ka lagi, yung katawan mo holds on to fat instead of releasing it. If you've heard of, PCOS as well 'no, yung hormones kasi 'pag may PCOS ka, which is isang, condition ng mga babae, nahihirapan sila magpapayat even if nagdidieta sila, even if nag-exercise sila. And again, this is caused by hormones. And stress also increases the likelihood of hormonal problems in a person, which may lead to problems with weight loss. Ayan. Tulad ng cortisol, maaaring makaapekto yan sa iyong metabolism. So, sana nakatulong sa inyo ang 8 tips na ito. Siyempre, kumain ng tama, mag-ehersisyo. Pero marahil hindi nyo alam na importante rin ang pag-inom ng maraming tubig, pagkaiwas sa stress, and also sapat na pagtulog. Yan. So, maraming salamat sa pagnood and hope to see you in our future videos.